Pag-uwi mo sa bahay, hinubad mo ang sapatos mo at naramdaman mo ang ginhawa, pero tingnan mo ang mga binti mo. Namamaga, mabigat, parang nagbuhat ka ng sako ng semento. Buong araw at sa gabi, yung nakakainis na pamamanhid na hindi ka pinapatulog. Kung nararanasan mo to, makinig ka sa sasabihin ko ngayon. Ginagamit ng mga Europeo sa loob ng daan-daang taon ang isang buto para dito. At epektibo talaga ito. Hindi ito milagrosong pangako, kundi isang simpleng bagay na natural at maaaring magbago sa pakiramdam ng iyong mga binti araw-araw. Sumama ka sa akin at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pero bago ang lahat, kailangan mong maintindihin bakit sobra ang pamamaga ng mga binti at bakit may nakakainis na bigat. Mas simple ang paliwanag kaysa iniisip mo. Ang puso ay nagpapapump ng dugo pababa. Madali lang. Kasi tinutulungan ng gravity. Pero ang pagpapabalik ng dugo pataas, doon na nagkakaproblema. Kailangang itulak ng ugat sa binti ang dugo paakyat laban sa gravity na mabigat na gawain. At may mga balbula ang mga ito. Parang maliliit na pintuan na bumubukas at nagsasara para hindi bumalik ang dugo pababa. Pero habang tumatagal, nagsisimula ng pumalya ang mga pintuang ito. Tumatagas ang dugo, naiipon sa ibaba, at doon mo nararanasan ang pamamaga, bigat, at sakit. Ang matagal na pagtayo ay nagpapalala, ang matagal na pag-upo ay nagpapalala rin, at lalo pang lumalala kapag tumatanda ka. Lalalang problema ito kung walang gagawin. Marami ang tahimik na nagtitiis, akala normal lang, pero hindi. At may solusyon dito. Ang kastanyas ng India, iyan ang pangalan. Galing ito sa isang puno na tumutubo sa Europa. At tingnan mo, nakakalito ang pangalan. Wala itong kinalaman sa mga kastanyas na nabibili natin sa palengke. Ito ay nakakalason. Kung kakainin ng hilaw, delikado ito. Kaya dapat itong iproseso ng maayos sa laboratorio, kadalasan sa anyo ng gel o kapsula. Sa loob ng butong ito, merong tinatawag na esina. Medyo kakaiba ang pangalan, alam ko. Pero ito ang sangkap na nagpapagana ng himala. Tatlong bagay ang ginagawa nito ng sabay-sabay. Una, pinapalakas nito ang mga pader ng ugat, parang nilalagyan ng dagdag na suporta. Pangalawa, pinapababa nito yung nakakainis na pamamaga na nagpapapula at nagpapainit sa mga binti. Pangatlo, at ito ang pinakamagaling. Tinatakpan nito ang maliliit na butas na naglalabas ng likido sa mga binti. Parang meron kang lumang hose na butas-butas, tumutulo ang tubig kung saan-saan, tapos darating si Esina at tatakpan yung mga butas na yon, kaya titigil ang pagtagas ng likido, bababa ang pamamaga, ganun lang kasimple at mabilis ang epekto. Maraming tao ang nakakaramdam ng pagbabago sa unang mga araw pa lang. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang totoong kwento tungkol sa isang ginang na nagtatrabaho sa supermarket, 8 oras nakatayo sa cashier, araw-araw. Sa pagtatapos ng kanyang shift, halos hindi na siya makalakad papunta sa hintuan ng bus. Ang mga binti niya ay parang mga puno sa sobrang pamamaga, sobrang sakit na umiiyak siya tuwing gabi. Nagbigay ang doktor ng diuretiko, pero nagbabala siya na masama ito sa mga bato kapag sobra ang paggamit. Kaya nagsimula siyang gumamit ng gel ng kastanyas ng India. Minamasahe niya ang kanyang mga binti araw-araw pag-uwi sa bahay. Alam mo ba kung gaano katagal gumaling? 1 linggo lang? Ang pamamaga na dati ilang oras bago mawala, ngayon kalahating oras na lang. Nagawa na niyang gawin ulit ang mga normal na bagay. Maglakad at matulog ng walang sakit. Tingnan mo, hindi lang siya ang nakaranas nito. Gumawa ng pagsusuri ang mga mananaliksik sa 240 katao na may seryosong problema sa sirkulasyon. Hinati sila sa 2 grupo. Isa gumamit ng kastanyas ng India, isa naman ng masisikip na compression socks na ayaw ng lahat. Hulaan mo ano nangyari. Pareho lang ang naging resulta. Ang kastanyas ng India ay kasing epektibo ng medyas. Pero mas komportable ito, di ba? Ngayon may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Alam mo yung pulikat na gumigising sa'yo sa gitna ng gabi. Yung matinding sakit sa binti na napapasigaw ka at napapatayo ka sa kama. May kinalaman yan lahat sa mahinang sirkulasyon. Hindi natatanggap ng kalamnan ang kailangan nito. Kaya nagre-rebelde ang kalamnan at biglang kumikipot. Sobrang sakit. Nakakatulong din dito ang kastanyas ng India. Hindi agad umepekto, mga 2 o 3 linggo pa.
pero unti-unting bumababa ang sintomas. Sa una, humihina ang pulikat at nagiging madalang. Marami, mula gabi-gabi, ay wala ng pulikat matapos ang isang buwang paggamit. Nakakatulog ka na ng buo-buong gabi ng walang gulat at wala na rin yung nakakainis na sakit. Yung matagal na sakit sa mga binti. Hindi ito matinding sakit. Hindi rin ito parang mabigat na masakit na hindi nawawala buong araw at laging istorbo. Malaking ginhawa rin ito kasi kapag bumalik na sa ayos ang sirkulasyon, nagre-relax ang kalamnan, bumababa ang presyon, at nawawala ang sakit. Pero pag-usapan natin ang isang bagay na talagang nakakainis para sa marami. Varicose veins, yung mga makakapal, nakaumbok, kulay ube, pangit na ugat, at masakit din. Ngayon, kailangan kong maging tapat sa'yo. Ang kastanyas ng India ay hindi kayang mawala ang malalaking varicose veins kung nakaumbok na talaga ito. OPO laser treatment lang ang makakatanggal niyan, pero may dalawang mahalagang nagagawa ito. Makakatulong ito maiwasan ang pagdami ng varicose veins. Kung napapansin mong lumilitaw na ang mga ugat mo, ngayon ang tamang oras para kumilos at palakasin ang mga ito bago lumala. Pangalawang bagay, malaki ang nababawasan ng mga sintomas ng varicose veins na meron ka na. Mas kaunting sakit, mas kaunting pamamaga, at mas kaunting pakiramdam ng pag-iinit o pagkapaso. May varicose vein pa rin pero hindi na masyadong sagabal o nakakainis. At yung mga maliliit na ugat na pula o kulay ube na lumalabas lalo na sa hita, ganoon din. Hindi nito lubusang inaalis, pero nakakatulong maiwasan ang paglabas ng bago at minsan nagpapaputla ng dati. Pang-iwas ito kaya mas maaga, mas mabuti. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang karaniwang pagkakamali ng marami na nauuwi sa walang resulta. Bumibili ng gel, isang gamit lang, walang nakikitang resulta kinabukasan kaya agad sumusuko. Sasabihin na lang na di gumagana. Gumagana naman talaga pero kailangan gamitin ng tama at tuloy-tuloy. Ganito ang tamang paraan. Kunin mo ang gel, pwedeng umaga o gabi. Kahit alin, pero kailangan araw-araw. Ilalagay mo sa mga kamay mo at magsimula ka sa ibaba, sa mga paa, tapos imasahe mo pataas, paikot-ikot, dahan-dahan lang, mula paa hanggang tuhod. Kung ang problema ay sa hita, itaas mo pa. Dapat tumagal ito ng 5 hanggang 10 minuto. Hindi yung minadali lang. Mahalaga ang masahe na ito dahil sa dalawang dahilan. Una, mas napapasok ng gel ang balat. At pangalawa, mismong masahe ay nakakatulong para umakyat ang dugo. Tinutulungan mo ang sirkulasyon at pagkatapos mong magmasahe, kung kaya mo, humiga ka at itaas mo ang mga paa mo. Ipatong sa unan o idikit sa pader, kahit ano, manatili ka ng mga 15 minuto. Bababa ang dugo mula sa mga binti mo, at mas lalo pang bababa ang pamamaga. Gawin mo ito sa umaga, gawin mo sa gabi, araw-araw, huwag mong palampasin. Parang pagsisipilyo ng ngipin, kailangan maging ugali mo na ito. Doon mo talaga makikita ang resulta sa loob ng 1 linggo. Mas magaang na ang mga binti mo. At sa loob ng 1 buwan, sobrang laki ng pagbabago. Ngayon, meron na ring opsyon na kapsula. Iniinom mo talaga, kadalasan ay kapsula na may 100 o 200 miligramo. Ang karaniwang rekomendasyon ay uminom ng 1 o 2 kapsula, 2 beses sa isang araw. Pero tingnan mo, kailangan mong kumonsulta muna sa doktor o nutrisyonista. Seryoso. Kasi kahit natural na gamot ay may kontraindikasyon at mahalaga ang tamang dosis. Mas matagal-tagal bago umepekto ang kapsula kumpara sa gel, mga 2 hanggang 4 na linggo. Ang bentahe nito ay gumagana sa buong katawan, hindi lang sa nilalagyan mo. May ilang tao na sabay ginagamit ang dalawa, gel sa labas at kapsula, kaya mas malakas ang epekto. Pero ngayon, kailangan kitang bigyan ng seryosong babala, talagang seryoso ito. May mga nagbebenta ng hilaw na kastanyas ng India na gawa sa bahay sa mga palengke at sa internet. Iwasan mo yan. Ang hilaw na kastanyas ay nakakalason at maaaring magdulot ng matinding pagkalason. Bumili ka lang ng produktong galing sa botika na gawa ng industriya, may tamang pakete, at dumaan sa quality control. Napakahalaga nito. Umiinom ka ng pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, kaya huwag gumamit ng kastanyas ng India nang hindi kumukonsulta sa doktor dahil maaaring lumakas ang epekto ng gamot at magdulot ng pagdurugo. Kung buntis ka, huwag gamitin.
At kung nagpapasuso ka, huwag ding gamitin. Kung may malubhang problema ka sa bato o atay, kailangan mo ng pahintulot ng doktor. At may mga tao ring may allergy. Kung maglagay ka ng gel at mamula o mangati ang balat mo, hugasan agad at huwag nang gamitin ulit. Kung uminom ka ng kapsula at nakaramdam ka ng hilo, sakit ng tiyan o pangangati, itigil mo agad at magpatingin sa doktor. Bihira lang mangyari yan, kadalasan ay nakakayanan ng tao basta laging mag-ingat. Gusto mo bang mas palakasin ang resulta? Pagsamahin mo ang kastanyas ng India sa iba pang simpleng bagay tulad ng paglalakad, kahit 15 minuto lang bawat araw maglakad ka sa kalsada, sa parke, sa treadmill, kahit saan. Ang paggalaw ng binti ay parang natural na bomba. Tumutulong ito para umakyat ang dugo. Kapag may pagkakataon ka, itaas mo ang iyong mga paa. Kung nakaupo ka at nanonood ng telebisyon, maglagay ka ng bangkito sa ilalim ng mga paa mo. Kapag matutulog ka, maglagay ka ng unan sa ilalim ng kutsyon, sa bahagi ng mga paa, para mas mataas sila kaysa sa puso mo. Uminom ka rin ng maraming tubig dahil mas maganda ang daloy ng dugo kapag ito ay hydrated. Kung nagtatrabaho ka ng nakaupo buong araw, tumayo ka kada oras, maglakad-lakad, igalaw ang mga binti mo. Kung nakatayo ka naman sa trabaho, gumalaw ka, huwag kang manatiling nakatigil lang. Ilipat-lipat mo ang bigat ng katawan mo mula sa isang paa papunta sa kabila at kontrolin mo rin ang timbang ng katawan mo. Bawat dagdag na kilo ay dagdag bigat na binubuhat ng mga binti at nagpapahirap sa mga ugat mo. Ang tanong ng lahat ay, gaano katagal bago makita ang resulta? Depende. Kung ang problema mo ay pamamaga, bigat sa mga binti, pagkapagod, maaari mong maramdaman ang ginhawa agad, mga 3 o 4 na araw, mapapansin mo na mas magaan ang binti, hindi gaanong namamaga sa pagtatapos ng araw. Kung ang problema mo ay varicose veins, maliliit na ugat, o matagal ng kondisyon, mas mabagal ang proseso, mga linggo o buwan. Pero unti-unti namang gumaganda ang lagay. Ang mahalaga ay huwag sumuko. Gamitin mo araw-araw, parang pagwo-workout lang yan, walang lumalakas sa loob ng 1 linggo. Pero kung tuloy-tuloy ang ensayo, darating din ang resulta. At tingnan mo, kailangan kong maging tapat sa'yo. Ang kastanyas ng India ay hindi himala. Hindi nito matatanggal ang varicose veins o maibabalik na parang binti ng 20 taong gulang. Pero maaari nitong mapabuti ng malaki. Talagang malaki ang kalidad ng buhay mo. Mapapababa nito ang sakit at pamamaga. Bibigyan ka ng sigla at magagawa mo ulit ang mga dating hindi mo kayang gawin. Mura ito, natural, madaling mahanap, makikita mo sa mga botika o sa internet at may mga pag-aaral na nagpapatunay na epektibo ito. Kaya, bakit hindi mo subukan? Kung ang mga binti mo ay humihingi na ng tulong, pakinggan mo sila. Huwag mong hintayin na lumala pa ang problema bago ka kumilos. Buong buhay ka nilang dinadala, kaya nararapat lang na alagaan mo sila. At maaaring ang kastanyas ng India ang kulang na pag-aalaga na kailangan nila. Pero tandaan, laging kumonsulta muna sa doktor, lalo na kung umiinom ka ng gamot o may iniindang karamdaman. Iba-iba ang bawat tao, kaya ang gumagana sa isa ay maaaring hindi ganoon ang epekto sa iba. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, tulungan mo itong makarating sa mas maraming tao, mag-like ka, mag-subscribe sa channel, at higit sa lahat, mag-comment ka sa ibaba. Alam mo ba ang tungkol sa kastanyas ng India? Nasubukan mo na ba? Naging epektibo ba? Ikwento mo. Para sa atin, ang pagpapalitan ng karanasan ay nakakatulong sa lahat ng dumaranas ng parehong problema na nararanasan mo. At kung may kakilala kang nagrereklamo ng pagod na mga binti, namamaga, o may varicose veins, ipadala mo ang video na ito sa taong iyon. Minsan, ang solusyon ay nasa isang simpleng impormasyon lang. Alagaan mong mabuti ang iyong mga binti. Sila ang nagdadala sa iyo kahit saan. Hanggang sa susunod na video.